kanina, na ano na natin to ng mga quotations. Once again, as we study the Bible, lagi nating tatandaan mga kapatid na hindi tayo gagamit sa ating sariling interpretasyon. No man, ingon sabi pa dito mga kapatid, sabi pa dito, Jesus warns, judge not according to the appearance, but judge righteous judgment, mga kapatid. Ibig sabihin, kapag may babasa tayo sa Bible na word or quotation na nagbabanggit na parang may contradiction po siya sa isa, kinakailangan natin yung i-harmonize. Huwag tayo kaagad na mag-conclude. Huwag nating i-interpret kaagad na, sabi ko eh. No? So, tingnan natin, madali lang yung pag-aaralan natin patungkol sa perfect will at permissive will ng Panginoon. Expressive will niya, talagang yun yung gusto niya sanang mangyari. Pero dahil tumiwalag yung tao sa kanyang sariling daan, ay ito yung ginawa ng Panginoon sa atin. Now, one thing, ang perfect will talaga ng Panginoon na tirahan ng tao, mga kapatid, ang first design niya talaga sa tao ay manatili at manirahan sa Garden of Eden. Ito yung perfect will niya talaga mga kapatid. At ito din yung perfect will niya po sa atin na tirahan din nawa at sana na ma-experience ng bayan niya sa mundong ibabaw. Dito din sa country living or Garden of Eden na tinawag ko. Na ito yung perfect will ng Panginoon. Now, nung dumating yung plano ng tao or yung permissive will ng tao, saan na gustong tumira ng tao ngayon? And Cain knew his wife, and she conceived and bare Enoch, and he builded a city, and he called the name of that city after the name of his son, Enoch. Ibig sabihin mga kapatid, ang pagtira po sa city, simula po pa nung una hanggang ngayon, ay hindi po siya perfect will ng Panginoon. It's an permissive will lang po ng Panginoon na tayo ay tumira sa city. Kaya nga, hindi pa rin maiwasan kahit may city work tayo or may city evangelism tayo, hindi pa rin maiwasan talaga na magkakasakit tayo or may mararamdaman tayo sa ating katawan. Dahil talagang hindi talaga perfect will ng Panginoon na tumira sa city. No? Now, ito yung nangyari dahil pinaintulutan niya na talagang gusto ng tao na tumira talaga sa syudad. Ito yung naging consequence, mga kapatid. Ano yung nangyari? That the sons of God saw the daughters of men, that they were fair, and they took them wives of all which they choose, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Ito yung naging consequence sa permissive will niya, mga kapatid. Ito yung naging consequence bakit naging marumi yung isip natin, narumi yung buhay natin, narumi even yung health natin, naging masama siya. Hindi dahil gusto yan ng Panginoon sa atin. Pinaintulutan lang niya yung desisyon natin. Kaya nga always yung permissive will, may consequence po talaga siya lahat. Ano pa? Ano yung perfect will ng Panginoon patungkol po sa diet? Ito yung perfect will niya, mga kapatid. And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed which is upon the face of all the earth, and every tree in that which is the fruit of the tree yielding seed, to you it shall be for meat. Ang ibig sabihin dyan na meat, hindi yung karne mga kapatid, kundi yung pagkain. Talking about the food as general. Now, ito yung perfect will niya. Ano yung nangyari ngayon nung pinaintulot ng Panginoon na supposed to be, hindi niya sana yun perfect will na kainin po since nagkaroon po ng baha. Maybe another time, tingnan natin yung whole story talaga sa nangyari sa flood. Now, sabi dito sa Patriarch and Prophets, mga kapatid, 107.3, everything that liveth shall be meat for you, even as the green herb have I given you all things. Before this time, God had given man no permission to eat animal food. Ang perfect will na talaga ng Panginoon before the flood is yung binigay niya sa Genesis 1:29. Yan lang talaga. But He intended that the race should subsist wholly upon the productions of the earth. But now that every green thing had been destroyed, He allowed them to eat the flesh of the clean beasts that had been preserved in the ark. Meron pa rin process kahit pinaintulutan na niya sa Genesis chapter 9 na talagang pipigain.
kukunin talaga yung dugo at yung fats. Pero it's a permissive will of God. Hindi niya perfect will. So, ibig sabihin, may consequence pa rin. No? It's up to us. Tingnan natin ngayon sa iba pang mga story, mga kapatid. Now, what happened during sa time sa paglakbay po sa wilderness ng mga Israelites when God gave them the manna or food to eat, mga kapatid? Ito yung binigay ng pagkain ng Panginoon sa kanila. And when the children of Israel saw it, they said one another, "It is manna." Ano ba itong binigay ng Panginoon? For they wist not what it was. And Moses said unto them, "This is the bread which the Lord had given you to eat." Ito yung binigay ng Panginoon. "This is the thing which the Lord had commanded. Gather of it every man according to his eating, an omer for every man. According to the number of your persons, take ye every man for them which are in his tents." Ibig sabihin, may pagpipigil pa rin. Meron pa rin tansya yung kukunin nila kahit mana lang. No? Pero anong nangyari sa kanila, mga kapatid? Noong everyday na palagi na lang mana yung inakain nila, anong ginawa? Anong nangyari na ngayon? Nagkaroon sila ngayon ng, anong Tagalog ng murmur? Nagreklamo sila ngayon. "And the mixed multitude that was among them fell a lasting. And the children of Israel also wept again and said, Who shall give us flesh to eat?" Sino na ba ngayon ang magbibigay sa amin ng karne para aming kainin? "We remember the fish which we did eat in Egypt freely, the cucumbers and the melons and the leeks and the onions and the garlic." Ano yan? Mga anong tawag dyan? Spices or anong term, other term yan? Pampalasa. Pang ano ba? Pang-excite ba? No? Pang-pa-excite. Ibig sabihin, kahit may mga melons pa dyan, pero anong nangyari na? Mix na yung kinain. Talagang takaw na kumain ba? No? Sobra na. "But now our soul is dried away." Ang aming kaluluwa ngayon, ang aming katawan ngayon, parang nanghina na kami ha. Parang namutla na kami sa pagkain na to ha. "There is nothing at all beside this manna before our eyes." Wala na bang iba nito? Ano yung nangyari ngayon dahil nag-murmur sila? Nagkaroon sila ngayon ng discontentment, mga kapatid. "And the manna was a coriander seed, and the color thereof as a color bdellium. And the people went about and gathered it, and ground it in meals or bit." And verse 9, "And when the dew fell upon the camp in the night, the manna fell upon it. Then Moses heard the people weep throughout their families, every man in the door of his tent, and the anger of the Lord was kindled greatly. Moses also was displeased." Tingnan natin ngayon kung ano yung anger na ginawa ng Panginoon sa kanila. Nung talagang nagrereklamo na sila sa pamilya nila na, "Ano na ba itong kinain natin dito? Sa ilang pa naman. Parang wala na tong wala na tong lasa, parang nakakaumay na tong kinain natin ha." Pero anong binanggit dito sa baba? "And the anger of the Lord." Ano ngayon? Titingnan natin ngayon ano yung anger ng Panginoon dito. Ano yung ginamit ngayon na Bible language, yung pinag-aralan natin kanina, na bago mabuo yung kulay green, ay kinakailangan natin ma-distinguish yung anong nakapagbuo ng green na kulay na yun. Ano nga ang combination ng green, brother? Yellow at blue. Ibig sabihin, dapat natin makita ngayon ano yung thoughts ng Panginoon at ano yung thoughts ng tao na bakit naging green siya. So dapat ma-distinguish, mahiwalay natin yun, mga kapatid. "And the anger of the Lord was kindled greatly." Paano ngayon nagalit ang Panginoon sa kanila? Tingnan natin, mga kapatid. Paano nagalit ang Panginoon? Okay, now, craving for flesh in the wilderness. Whence should I have flesh to give unto all these people? For they weep unto me, saying, Give us flesh that we may eat. Talagang nagreklamo na din si Moses sa Panginoon. Talagang nainis na din siya ba? Ano ba, Panginoon? Bigyan ba natin to? After, sabi sa Prophets 3:77.3, after 3 days journey, open complaints were heard. Talagang naririnig, parang naano na din si Moses ba? Naiirita na din siya.
This originated with the mixed multitude. Ang dahilan din ito mga kapatid dahil may nakahalo pala sa kanila. May nakahalo na Na-influensya. mixed multitude. Ibig sabihin yung sama-sama lang ba? Ay, parang maganda kasi marami No? Ito din yung naging ano sa kanila. Nagbigay ng influence, yung mixed multitude na yung sumasama-sama lang na hindi nila naintindihan bakit sila sumama sa paglalakbay. Many of whom were not fully united with Israel. Talagang marami din pala doong talagang hindi convicted ba na sumama. And were continually watching for some cause of censure. Anong ginagawa nila, mga kapatid? Naghahanap lang ng mali. Ano kayang makikita kung mali dito? Ano kayang... Talagang hindi sila convicted, mga kapatid. Talagang hinahanapan lang nila yung anong mangyayari ngayon kaya dito sa paglalakbay na to. No? Now, clamoring for flesh, then, anong ginawa ng Panginoon? Sa Patriarch and Prophets 3:7-7.4. Again, they began to clamor for flesh to eat every day talaga. Though abundantly supplied with manna, they were not satisfied, mga kapatid. The Israelites during their bondage in Egypt had been compelled to subsist on the plainest and simple food. But then, keen appetite induced by privation and hard labor had made it palatable. Many of the Egyptians, however, who were now among them, had been accustomed to a luxurious diet. Talagang naano na nila yung diet nila sa Egypt pa lang. And these were the first to complain. Sino yon? Yung mga talagang naano na yung na-change na yung taste buds nila ba? No, talagang nasanay na sila sa mga pagkain sa Egypt. And these were the first to complain. Sila yung naguna na nagreklamo talaga. At the giving of the manna, just before Israelite reached Sinai, anong ginawa ng Panginoon? Ano yung anger dito na makikita natin sa Panginoon? The Lord granted them flesh in answer to their clamors, but it was furnished them for only 1 day. Ilang araw lang yung pinahintulot ng Panginoon? 1 day. Pero alam niyo yung ginawa nila? Ganito pala magalit ang Panginoon, mga kapatid. Tingnan natin. Anong nangyari? 1 day lang sana yung ni-require ng Panginoon sa kanila. Okay, pahintulutan ko kayo. And say thou unto the people, sanctify yourselves against tomorrow, and ye shall eat flesh, for ye have wept in the ears of the Lord, saying, who shall give us flesh to eat? For it was well with us in Egypt. Therefore, the Lord will, anong term ginamit niya? The Lord will grant, the Lord will permit. Ang term na dito na ginamit, give, parang ang Panginoon na talaga nagbigay. But, He permit, pinahintulutan lang niya, your flesh and you shall eat. And you shall not eat 1 day, nor 2 days. Anong ginawa? Ano yung pag-intindi dapat natin sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos? Paano ngayon ito sinulat ng mga holy prophets na inudyukan ng Panginoon? In human thoughts. Ang inalaw ng Panginoon is 1 day lang. Pero alam nyo, sa sobrang galit at inis ni Moses, talagang gusto niya na din na mamatay talaga sila. Sinubraan ni Moses yung sinabi ng Panginoon. Pero ano sabi pa ni Moses? Huwag lang kayong kakain. Sige, ituloy-tuloy nyo na. Nor 2 days, nor 5 days, nor 10 days, nor 20 days. But even a whole month, kahit buong buwan pa kayo kumain. Until it come out as at your nostril. Talagang dahil nagalit na din si Moses, talagang yung masusukan na talaga kayo sa pagkain nyo ba? No? And it be loathsome unto you, because that ye have despised the Lord which is among you, and have wept before Him, saying, why came we forth out of Egypt? Even si Moses, mga kapatid, kaya nga pina-unlearn muna siya ng Panginoon sa bundok ng 40 years. Kasi marami talaga siyang napulot na education at aral sa Egypt. Even dito, talagang makikita pa rin natin yung misconception na paningin ni Moses sa Panginoon. Now, anong nangyari? Paano nga ang salita, ang banal na kasulatan nag-work? The Bible, it is written by inspired men. Inudyukan sila ng mga inspired na tao, but it is not God's mode of thought and expression. Hindi pala ito din
pag-iisip talaga at expression ng Panginoon. It is that of humanity. Oo. God as a writer is not represented. Men will often say such an expression is not like God. Talagang pinahintulot pa rin ng Panginoon na yun yung iisipin ng mga tao. Lalo na yung sumulat, mga kapatid. No? Now, anong sinabi sa Pattern of Prophets 378.1? God might as easily have provided them with flesh as with manna. Pwede ba talaga bigyan ng Panginoon? Pero nakita kasi talaga ng Panginoon na hindi talaga na ito healthy sa kanila. But a restriction was placed upon them for their bad. For their bad or for their good? Para sa kanila ay kabubuti lang. It was His purpose to supply them with food better suited to their wants than the feverish diet to which many had become accustomed in Egypt. The perverted appetite was to be brought into a more healthy state, that they might enjoy the food originally provided for men, the fruits of the earth, which God gave to Adam and Eve in Eden. It was for this reason that the Israelites had been deprived in a great measure of animal food. Ito yung ginawa nila, mga kapatid. Satan tempted them to regard this restriction. On the way pala sa kanilang journey, mga kapatid, ay talagang nagbabattle na yung mind nila, nagbubulong na si Satanas. Pinabayaan na kayo ng Panginoon. Ano ba yung diet nyo na pinapakain araw-araw? Ano ba yan? Alam nyo, mga kapatid, sabi dito, grabe yung temptation ni Satan sa kanilang paglalakbay. Satan tempted them to regard this restriction as an unjust and cruel. Mapagsik talaga yung Panginoon nyo. He caused them to lust after forbidden things because He saw that the unrestrained indulgence of appetite would tend to produce sensuality. Nakita kasi talaga ni Satanas na ito yung mangyayari sa kanila. Kapag kakain sila yung mga talagang masasarap, yung mga karne. And by this means, the people could be more easily brought under His control. The author of disease and misery will assail men where he can have the greatest success. Dito magkakaroon para ng success si Satan. Kaya pagkain talaga. Through temptations addressed to the appetite he has, a large extent led men into sin from the time when he induced Eve to eat of the forbidden fruit. It was by this same means that he led Israel to murmur against God, intemperance in eating and drinking, leading as it does the indulgence of lower passions, prepares the way for men to disregard all moral obligations. When assailed by temptation, they have little power of resistance. Dito talaga nakita ni Satan na maging effective siya. Now, ano na yung nangyari, mga kapatid? Tingnan natin. And there went, kasi permissive will lang eh. Lahat ng permissive will, may consequence talaga siya, mga kapatid. No? May consequence talaga siya. And there went forth a wind from the Lord, and brought quails from the sea, and let them fall by the camp, as it were a day's journey on this side, and as it were day's journey on the other side, round about the camp, and as it were 2 cubits high upon the face of the earth. Grabe talaga yung nagsidatingan na quail talaga. And the people stood up all that day, and all that night, talagang walang hinto yung pagkain nila, talagang natakam sila sa pagkain. And all the next day, hanggang sunod na araw pa, hindi talaga napigil. And they gathered the quails. Hindi pa sila na kontento. Nag-gather pa sila na reserve. He that gathered least, gathered 10 homers. And they spread them all abroad for themselves round about the camp. Talagang grabe yung nagawa at ginawa nila. And while the flesh was yet between their teeth, ere it was showed, the wrath of the Lord was kindled against the people. And the Lord smote and the people with a very great plague. Question. Ano kayang klaseng anger at binanggit dyan, mga kapatid, na wrath ng Panginoon sa kanila? The consequence of the... Sa palagay kaya natin, mga kapatid, sasabihin ng Panginoon, dahil kumain kayo niyan, pagdadalhan ko talaga kayo ng sakit. No. O ang pinagmulan ng kanilang mangyayari ngayon sa susunod ay dahil sa kanilang sarili nila. Kasi kapag minsan makakakinig tayo ng word na wrath of God or itong talagang galit ng Diyos o
binanggit pa kanina yung isang term. At, anong ginawa? Pinatay sila. Nagkaroon sila ng great plague. Padadalhan pa kaya sila ng Panginoon? Sila yung gumawa ng ganong magiging mangyari sa kanila. Anong nangyari pa sa kanila? Consequence of Ito mga kapatid. the self Anong nangyari mga kapatid? Talagang grabe yung nangyari sa kanila. self-will. The mixed multitude that was among them fell a lasting, and the children of Israel also wept again, and said, Who shall give us flesh to eat? We remember the fish which we did eat in Egypt freely. Verse. Thus they manifested their discontent with the food provided for them by their Creator. Alam niyo na nangyari mga kapatid? Moses was directed to prepare the people for what God was about to do for them. Sanctify them against tomorrow, and ye shall eat flesh, for ye have wept in the ears of the Lord. Talagang winarningan pa sila. Kung hindi talaga kayo masasanctify dito sa pinapakain at sinasabi ng Panginoon, may mangyayari talaga sa inyo. Kaya, pakabanalin nyo yung buhay nyo kasi bukas talagang iba yung temptation na mangyayari sa inyo. Dahil gusto nyo eh. Therefore, the Lord permit you flesh and you shall eat. You shall not eat one day nor night, but even whole month until it come unto your nostrils and it be loathsome unto you. Because that ye despise the Lord which is among you and wept over before him, saying, Why came we forth out of Egypt? Mga kapatid. Sabi pa dito sa part of prophecy 8:1, a strong wind blowing from the sea now brought flock of quails about a day's journey on this side. At sabi pa dito sa baba, sabi pa dito mga kapatid, immense quantities were secured. Anong ginawa nila? Talagang sobra-sobra talaga yung talagang kinain nila at nag-secure pa sila ng ibang makain pa. He that gathereth least gathered 10 homers. All that was not needed for present use was preserved by the drying. Ano pang ginawa nila mga kapatid? Patuyo pa sila. No? Patuyo pa sila. Talagang grabe yung katakawan, Brad ba? So that the supply, as promised, was sufficient for a whole man. Wilderness yung kanilang Ha? pinuntahan. Sabi dito, God gave the people that which was not for their highest good, because they persisted in desiring it. They would not be satisfied with those things that would prove a benefit to them. Their rebellious desires were gratified, but they were left to suffer the result. May consequence talaga mga kapatid. They feasted without restraint, and their excesses were speedily punished. Talagang papanisyan pa talaga sila ng Panginoon eh. May ginawa na sila eh. Ano na ngayon ang dating ngayon sa Panginoon? Na bibigyan pa sila ng sakit, nagkasakit na sila. Ha? Talagang napaka-tyrant na ng Panginoon, napaka-bagsik na niya, nabibigyan pa sila, papanisyan pa sila na may nangyayari na sa kanila. Talagang bibigyan pa sila lalo ng sakit. The Lord smote the people with a very great plague. Large numbers were cut down by burning fevers. Anong nangyari sa kanila? Paano nagalit ang Panginoon? Paano nagalit yung Panginoon? Pinahintulutan niya. Binigay niya yung kanilang gusto. Inalis yung protection. Wala nang magawa yung Panginoon, tumalikod siya. Binigay na yung kanilang gusto at ito yung nangyari sa kanila. Talagang grabe yung laglat na naranasan nila, mga kapatid. At pagdating niyan, May virus din. mahuhulog na ngayon na ano na yung dating sa isip natin? Ay, binigyan ako ng sakit ng Panginoon dahil hindi ako sumunod sa Kanya. Oh. Ay, pinarusahan ako ng Panginoon. Bakit mo pasisihin yung Panginoon ngayon? Ay, Ikaw yung gumawa niyan. Wala nang magawa ang Panginoon, mga kapatid. Wala na po tayong rason at wala din tayong ikakadahilan na siya yung gumawa sa atin yan. Bakit? Pinagpili mo yan eh. No? Ano pang nangyari? While the most guilty... Okay, wait lang. Sabi pa dito mga kapatid, while the most guilty among them were smitten as soon as they tasted the food for which they had lusted. Talagang grabe yung nangyari sa kanila, lalo na yung
pinaka-guilty talaga mga kapatid. No? Nagkasakit sila. Ano pang nangyari? While we do not make the use of flesh meat a test, at the same time, hindi yung pagkain ng karne yung test na bakit nangyari sa atin yung mga bagay na yan. Of course, ang health reform is not only talking about the food, but it is holistic, mga kapatid. Not only that, because food is only a one object or one subject of loss of health. No? Ano pa, mga kapatid? While we do not want to force anyone to give up its use, hindi natin ito pinipilit, mga kapatid. No? Hindi natin pinipilit yung health reformation sa iba. Hindi natin pinipilit yung Sabbath reformation sa iba. Pero, anong ginagawa natin? Binibigay natin kung ano yung kagandahan kung atin itong isinasabuhayan. Atin itong pinapractice sa ating buhay. While hindi ito yung sukatan ng Panginoon sa kanila, even sa atin, mga kapatid. But, it is our duty to request that no minister of the conference shall make light of or oppose the message of reform on this point. If in the face of the light God has given concerning the effect of meat eating on the system, you will still continue to eat meat, you must bear the consequences. Hindi natin kinokondem, mga kapatid, yung mga kumakain pa ng karne. Na parang ang karne yung basihan ng kaligtasan. Kundi makikita talaga natin, even yung manok ngayon, may kakilala kami, 20-21 days na lang ina-harvest. Meron ba nga 15? Meron pa nga 15 daw. Tapos ang boses ay napaka-cute pa. Natitititwit pa. Tapos ina-harvest na. So, hindi natin gagawing sukatan yung pagkain, mga kapatid, pero may consequence talaga lahat. Ibig sabihin, yung mababasa natin sa Leviticus 11, it's not the perfect will of God in our time, but it's a permissive will of God. Yes? Hindi ka i-condemn ng Panginoon sa pagkain mo niyan, pero basta nagbigay ang Panginoon ng warning. Since from the start, ang original diet talaga na binigay sa atin is Genesis 1:29. So in other words, may consequence lahat, mga kapatid. Now, dito, tingnan natin. Man's expression in human language. Sabi dito, mga kapatid, tingnan natin. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham. Tinukso ba talaga ng Diyos si Abraham, mga kapatid? Tingnan natin yung main expression ngayon sa human language na pagkasulat. Sabi dyan, tinempt daw ng Panginoon si Abraham. Sa pangunawa ng tao. Ha? Pero ang sabi din, sa kabilang verse, paano in-explain ito ng Panginoon in human language, mga kapatid? Sabi dito sa James 1:13, let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Saan ba talaga dito yung tama? Ang Panginoon nga ba talaga siya yung nagbibigay ng pagsubok o pagsubok or tukso? O tayo nga tukso. At sabi din dito, paano natin to i-harmonize na ang sabi dito, huwag kang magsabi na ako ay tinukso ng Panginoon. Ikaw yung nagpili. Ano ibig sabihin pala ng trials and temptation, mga kapatid? Meron Ang ka- Panginoon nga, kasi kung hindi natin yan ma-distinguish, talagang sa panahon ng mga crisis sa buhay natin, talagang matatalo tayo. Kasi inakala natin minsan, parusa to ng Panginoon sa akin. Tukso at pagsubok to ng Panginoon sa atin. Ngayon, sino nga ba talaga nagbibigay ng pagsubok, mga kapatid? Baka hindi pa tayo settle dyan. Baka minsan iniisip natin, binibigyan tayo ng pagsubok ng Panginoon, minsan si Satanas nagbibigay. Sino nga ba talaga? Ano ba ibig sabihin ng trials and temptation? Ano bang binanggit ko dyan, mga kapatid? Now, i-harmonize natin ito. Ano nga ba ibig sabihin ng temptation? Sabi dyan, it is the means by which those who claim to be the children of God
are tested and tried. Hindi talaga pala maiwasan yung temptation and trials, lalo na kapag ikaw ay willing na nasusunod sa Panginoon. May testing and trials talaga mga kapatid. Kasi nadidistinguish mo na yung mali at tama eh. Kaya may trial na mangyayari kung ano yung pipiliin natin. But, ano ibig sabihin dyan? We read that God tempted Abraham. Ang Panginoon talaga yung nag-tempt kang Abraham. But, that He tempted the children of Israel. Anong ibig sabihin? This means that He permitted circumstances to occur to test their faith and lead them to look to Him for help. God permits temptation to come to His people today that they may realize that He is their helper. Ano ibig sabihin pala ng temptation and trials? Pag may dadating pala na temptation and trials, hindi natin kaagad i-conclude na binigay ito ng Panginoon. Ano yung conclusion natin? This means that pinahintulot to sa akin ng Panginoon. But the source of trials and temptation is not God. It is came all from Satan, mga kapatid. At the same time, because we are deceived by all these deceptions of sin, of course, may consequence. And sometimes, sabihin na natin, talagang galing to sa Panginoon. Yan yung own tendency talaga natin as human. Pinarusahan ako ng Panginoon. Binigay to ng pagsubok sa... Ano bang, niyan mga kapatid? Anong maiisip natin na kapag may ibibigay sa atin ng Panginoon na isang bagay, tapos siya lang din pala yung kukuha. Di ba nakaka-offend yun sa atin? Sabi pa dyan mga kapatid, sabi pa dito, trials are permitted to come upon the chosen people of God. Pinahintulot lang lahat ng yan ng Panginoon mga kapatid. The expressions are used. God tempted Abraham. Okay, bababasa natin yan sa Christ Rampant 186.3. The expressions are used, God tempted Abraham. God tempted the children of Israel. This means that the Lord permitted Satan to tempt them in order that their faith might be found unto honor and glory when the judgment shall sit. And when every person shall be judged according to their deeds done in the body, God knows every heart, every motive, every thought in the heart. But He permits Satan to try and tempt and test His believing ones in order that their trust and confidence in God may be revealed. Dito kasi talaga mararanasan ng bayan niya na wala talagang ibang pagkakatiwalaan na tao kundi ang Panginoon lang. Kahit nga yung kang experience ni Job, hindi basta-basta. Sino ba talagang nag-tempt kang Job? Pinahintulot pa rin yun ng Panginoon. No? Kasi nang loyal. Hindi talaga, Loyal talaga. at may isang quotation din na before yan ipapahintulot ng Panginoon, kikilalanin niya muna kung kaya ba ng taong yan yung pagsubok na yan. Hindi din niya ipapahintulot kung hindi mo kaya. Ibig sabihin, kung may pagsubok na dumadaan sa buhay natin, alam ng Panginoon na kaya mo. Alam ng Panginoon na kaya mo kapag hingi ka sa Kanya ng tulong. Kaya mo lang hindi nakayanan yan kasi negative na kaagad yung isip mo. Nagaling ko sa Panginoon, pinarusahan na niya ako. Question, kung yan yung iniisip natin pagdating ng mga pagsubok, sino pa yung kanlungan natin? Sino pa yung tatakbuhan natin? Wala na. Kasi kung iniisip ko, pag may mga pagsubok, galing ko sa Panginoon, pinarusahan ako sa Panginoon, ganito yung kasi ginawa. Question, sino pa yung tatakbuhan mo ngayon? Kung yan yung pag-iisip mo ngayon. Ha? Wala na. Magda-doubt ka na sa Panginoon eh, na tatakbo ko ba ako sa iyo tapos ikaw nagbigay nito sa akin? Wala na mga kapatid, magda-doubt ka na talaga sa Panginoon. Yan yung ginagawa ni Satanas ngayon. No? Talagang minix niya talaga yung truth and error. Now, ito yung expressive will ng Panginoon sa atin. When, sabi yan, today if you will hear His voice, harden not your hearts, as in the provocation. Ito yung expressive will, ito yung perfect will ng Panginoon sa atin. Ang perfect will niya, hindi niya talaga gusto na maging matigas yung puso ko. Maging matigas yung puso natin. Now, ayan, nabasa na natin kanina paano tumigas yung puso ni Pharaoh. Talagang pinahintulutan ng Panginoon. Pero mababasa din natin na God hardened the heart of Pharaoh. Pero in what way? God sent lights to Pharaoh. But Pharaoh hardened his heart. Okay, yung iba. Okay, tapos na yan kanina. Patungkol sa firstborn of Egypt.
Sabi dyan, I will slay thy son, even thy firstborn. Ang Panginoon daw yung nagpatay. Pero in what way pala mga kapatid? Paano niya pinatay? Na mahuhulog na ngayon na parang siya yung nagpatay. Na nasulat na conclude na pinatay ng Panginoon. No? Pero anong binanggit dyan mga kapatid? Ano ibig sabihin na pinatay ng Panginoon? For the Lord will pass through to smite the Egyptians, and when he set the blood upon the lintel and on the two side posts, the Lord will pass over the door and will not suffer. Ibig sabihin, hindi niya pinapaintulutan, hindi niya pinipermit ang destroyer. Who is the destroyer? Tingnan natin later. Hindi niya pinapaintulutan yung destroyer kapag may dugo ka sa doorpost mo. To come into your houses to smite you. Pinaintulutan niya yung destroyer kasi hindi ka sumunod sa kanyang sinabi. Sabing lagyan mo ng dugo yung doorpost mo eh. At sabi dyan, all who fail to heed the Lord's directions would lose their firstborn by the hand of the destroyer. And Satan is the destroyer. At mahulog na ang conclusion na parang nilaglag na sila ng Panginoon. Para ang Panginoon ang pumatay sa kanila. Bakit? Yan yung pandaraya ni Satanas eh. No? Pero siya yung nag-destroy at dahil hindi sila sumunod sa sinabi ng Panginoon, pinahintulutan niya yung destroyer na si Satanas. Yan din yung gagawin sa atin mga kapatid. No? Ito mga kapatid. Nung nag-ask sila ng hari, alam nyo, during that time pala, pagbasa ko dito, talagang nagbigay pala muna ang Panginoon ng warning. Nagbigay siya ng warning mga kapatid. And said unto him, Behold, thou art old, and thy sons walk not in thy ways. Now make us a king to judge us like all the nations. To have a king during that time is not God's expressive or perfect will. Bakit? But the thing displeased Samuel. Sila na yung humingi. Nag-worry na sila dahil sila ay matanda na. Nag-worry na sila dahil talagang baka walang susunod sa kanila. But the thing displeased Samuel when they said, Give us a king to judge us. And Samuel prayed unto the Lord. And the Lord said unto Samuel, Hearken unto the voice of the people in all that they say unto thee. For they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reign over them. Anong ginawa ng Panginoon sa kanila? Now therefore hearken unto their voice, howbeit yet protest solemnly unto them, and show them the manner of the king that shall reign over them. Sabihin mo muna sa kanila, before mo ipaintulot, sabihin mo sa kanila na ito talaga yung mangyayari dahil humingi sila. And Samuel told all the words of the Lord unto the people that asked of him a king. Now, ito yung warning ng Panginoon. Ito yung gagawin talaga sa inyo kapag may king kayo. And he said, This will be the manner of the king that shall reign over you. He will take your sons, kunin nila yung mga anak nyo, and appoint them for himself, para sa kanya lang sarili, for his chariots and to be his horsemen, and some shall run before his chariots, and he will appoint him of captains over thousands, of captains over fifties, and will set them to ear his ground, and to reap his harvest, and to make his instruments of war, and instruments of his chariots. And he will take your daughters to be confectionaries, and to be cooks, and to be bakers. Higyan na talaga ng Panginoong warning. Ito talaga yung mangyayari sa inyo, ha? Talagang gagawing alipin yung mga anak nyo. Pero dahil, and he will take your fields and your vineyards and your olive yards, even the best of them, and give them to his servants. And he will take the tenth of your seed. Talagang grabe yung pangalipin na gagawin. He will take the tenth of your sheep, and you shall be servants, and you shall cry out in that day because of your king, which you shall have chosen you. And the Lord will not hear you in that day. Hindi na ba talaga sila papakinggan ng Panginoon? Ibig sabihin mga kapatid, hindi na sila papakinggan ng Panginoon. Bakit? Alam niyo bakit? Pinili na yung gusto nila. Hindi lang pinilit nila yung gusto nila. Hindi na nila tatawagin ng Panginoon eh. Kasi may king na sila eh. Paano pa mapapakinggan ng Panginoon sila? Kaya,
So, ang binanggit dyan, the Lord will, as if parang hindi na sila papakinggan ng Panginoon. Sila mismo yung tumalikod. Kaya pala, hindi na sila mapapakinggan ng Panginoon. Bakit? Kasi talagang hindi na sila hihingi ng gabay ng Panginoon. Kasi may king na sila eh. Sila na yung tumalikod mismo. Kaya nga, sabi din sa Psalms, if iniquity remains in me, sabi ni David, then the Lord will not hear me. Pinili na yung sariling kausap. Kasi nag-focus ka na sa negative. Nag-focus ka na sa kasalanan. Paano ka pa ngayon maghingi ng gabay ng Panginoon? And He will, sabi dito, men's hardened heart. Nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel and they said, Nay. Okay? Hindi lang yan. But we will have a king over us. Gusto talaga namin ng hari. That we also may be like all the nations, and that our king may judge us and go out before us and fight our battles. Wala nang magawa, Panginoon, mga kapatid. Wala nang magawa. Now, permissive will ng Panginoon, and the Lord said to Samuel, hearken unto their voice. Tingnan mo na lang sila. Wala na tayong magawa. And make them a king, and Samuel said unto the men of Israel, Go ye, every man unto his city. Okay, pumili na kayo. Ito, mga kapatid. Ito yung nangyari. Okay, next story. Ito yung expressive will ng Panginoon sa married life. Especially kung ikaw talaga ipapasok na sa papasok na sa married life. Ito yung expressive or perfect will ng Panginoon. Once you are already entering into a married life, dapat talaga ito yung experience na gagawin natin. Kasi kung hindi, kaya din talaga hindi maiwasan kung hindi ito yung naging sinunod sa mga bagong married, especially sa mga baguhan, may consequence talaga. Whether we like it or not, masakit man mga grandparents, pero hindi talaga maiwasan kapag kasama natin yung pamilya ng mga anak natin. Talaga hindi maiwasan talaga na makikialam yung grandparent. Kaya nga ang sabi talaga ng Panginoon, kapag ikaw talaga yung mag-asawa, umiwalay ka talaga. Ito yung expressive will niya. Tingnan natin ngayon anong nagiging consequence kapag hindi tayo susunod sa expressive will na ito. Sa atin to eh. No, it's all about our choice. And he answered and said unto them, Have you not heard, have you not read, that he which made them at the beginning made them male and female? Ito yung expressive will niya ng Panginoon. Most especially, ang magkakasal or ang anong Tagalog na Ikakasal, ang ikakasal. ang ikakasal, babae at lalaki lang talaga. And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let no man put asunder. Ito yung expressive will ng Panginoon. Talagang kung kahit sino pa yung magpapahiwalay sa inyo, huwag niyo talaga ipaintulog. Dahil pinagkaisa ko na kayo, huwag na talaga kayo maghiwalay, mga kapatid. Dahil naghiwalay, at hindi ito nasunod, mga kapatid, yung perfect will ng Panginoon na dapat talagang magkasama na lang yung wife and husband, ito yung nangyari. Ito yung nangyari, mga kapatid. Permissive will or divorce. Divorcement is not God's perfect will, mga kapatid. It's a permissive will. In other words, if we have experienced divorcement, still have a consequence. Though maisip ko na nakaligtas na ako sa buhay ko na parang nabihag ako, I tell you the truth, still may consequence lahat. Bakit? Hindi yan perfect will ng Panginoon yung divorcement eh. Pero sabi dito, they say unto him, Why did Moses then command to give a writing of divorcement and to put her away? Bakit, mga kapatid? He said unto them, Because Moses, of the hardness of your hearts, suffered you to put away your wives, but from the beginning it was not so. Bakit sinulat ito ni Moses, mga kapatid? Expression niya. Bakit? Alam niyo bakit, mga kapatid? Because of the hardness of your hearts. Dahil sa katigasan talaga ng puso mo, Naisulat niya. ay sulat ko ito. Ibig sabihin, because of the hardness of our hearts, God permit Moses to write it. But it is not God
Wait. mode of expression, or it is not God's perfect or expressive will. It is always an permissive will. Kaya nasusulat yung mga anger of the Lord, wrath of God, vengeance of God. Kaya nasusulat yan because of the hardness of our hearts, mga kapatid. Yung emotion namin No? ulat. And I say unto you, whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery. And whoso married her which is put away, doth commit adultery. Anong consequence, mga kapatid? Broken. Paano ka pa ngayon magkakaroon ng seryosong relationship sa iba? Hindi mo nasin ito ang isang problema mo. Paano ka pa mag-i-expect na sa susunod na iniisip mo, mag-asawa na lang ako ng iba, maghanap ako ng partner na iba. Yung consequence mo na nauna, hindi mo na nasolve. Ang mangyayari, mga kapatid, magkaulit-ulit at ulit-ulit at ulit-ulit at ulit-ulit lang yan. Bakit? Hindi nasolve yung una eh. At paano pa magkakaroon ng trust yung magiging another partner natin may doubt na, bakit sila nag-iwalay? Bakit ganito? Of course, at the same time, may doubt na yan. No? May doubt na yan, mga kapatid. Bakit? Akala natin kasi kapag magkahiwalay or kapag may divorce na, nakaligtas ka na sa problema mo. Pero actually, mga kapatid, magkaulit-ulit at magkaulit-ulit lang pa rin yung problema. At magka-worse pa. Magkaka-worse pa po siya, mga kapatid. That's why divorcement is a permissive will of God, mga kapatid. Hindi talaga siya perfect will ng Panginoon. Because of the hardness of our hearts, the reason why God allowed Moses to wrote it, mga kapatid. Because napakatigas na ng puso mo. Okay, dahil napakatigas ng puso mo, i-allow ko na lang ito. Ikaw talaga yung may gusto niyan, actually. No? Ikaw yung may gusto niyan, hindi ako. Pero dahil sa katigasan ng puso mo, i-allow ko na lang. But from the beginning, it was not so. Hindi talaga yan yung perfect will ng Panginoon. Ganun, No? Ganun kayo bigay ng Panginoon. Hindi talaga perfect will. Okay. Dito tayo sa... Okay. I-highlight ko lang. I-highlight ko lang yung mga story. Okay. Dito tayo sa next story. Okay. So ito yung freedom of choice. Okay? May freedom of choice tayo bawat isa, mga kapatid. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing, therefore choose life, mga kapatid. Yan yung freedom of choice. No? Freedom of choice. Okay. Ang gana? Parang nakalog ata. Yata nagana. Ayun, Okay. okay na. Now, tingnan natin, mga kapatid. So, God destroys no man. Wala talaga siyang dinidestroy. Makikita natin yung mga story kanina. Talagang, it is us who destroy ourselves. No? God destroys no man. Everyone who is destroyed will have destroyed himself. Wala talaga. Everyone who stipples the admonitions of conscience is sowing the seeds of unbelief, and this will produce a sure harvest. Anong ginagawa ng Panginoon? By rejecting the first warning from God, Pharaoh also the seeds of obstinacy, and you reap obstinacy. Yan yung nangyayari. What you sow is what you reap. Okay. Now, God hates sin, but it still loves Satan. Alam niyo ba yun, mga kapatid? Kasi kung hindi pa niya love si Satan, hindi na niya i-allow sa Satanas ngayon na magpapatuloy pa ngayon. But not only that, because of his love to Satan, he also shows us how he really loves us also. Bakit, mga kapatid? Kasi para makita ni Satanas at ako yung tunay talaga na ugali ko. Kasi the more talaga, tingnan natin, mga kapatid nyo, sorry, maganda to. It declares that while God's hatred of sin is as strong as death, His love for the sinner is stronger than death. Talagang kahit kamatayan pa yung tatahakin ng Panginoon, talagang tatahakin niya. Dahil sa pag-ibig. Only love can able to do it. Can able to do that.
Now, ang exercise of force is contrary to the principles of God's government. Contrary talaga siya. Ano yung desire ng Panginoon lang? Only the service of love. And love cannot be commanded. It cannot be won by force or authority. Hindi talaga, kapag naintindihan mo na yung love, yung pagsunod, kahit hindi ka nautusan. No? Bakit gagawin natin noon, mga tatay? Bakit gagawin natin noon? Kahit, sino bang naka-experience dito na yung naging asawa nila ngayon ay hindi talaga sila kayang mahalin sa umpisa? Talagang nagpupursige talaga sila na para mahalin siya. Sino dito? Wala? Ako lang siguro naman Talagang hindi basta-basta kahit I hate country during that time dahil laki akong city. Talagang pinupursige ko talaga kuya para mapakita lang na mahal talaga ba. No? So ito yung ginawa ng Panginoon mga kapatid. Kapag naintindihan na natin yung love, kahit hindi ka nautusan, naintindihan mo na, dahil sa commandments, yan yung magbibigay sa iyo ng protection. Na hindi ka mawaglit sa pag-intindi mo sa pag-ibig na yan, mga kapatid. At hindi yan mananalo, hindi yan natin madadaig sa pag-force or authority, ang pag-ibig. Now, tingnan natin. Ang binanggit dito, tingnan natin mga kapatid, kasi pinakailangan talaga natin maintindihan yung Bible expression. Now, before that, may papanood muna ako. Pakiano ako ng wifi. Sister. Ito. Okay. Okay. May papanood ako mga kapatid. Kasi, hello. Go to bed. Kailangan kasi natin maintindihan na yung pagkasulat po ng Bible ay meron pong tinatawag natin idiomatic expression. Kasi minsan, kinukonclude natin kaagad, lalo na sa mga mababasa natin patungkol sa naging ugali ng Panginoon. Talagang, minsan doon tayo nagkakamali. Okay, like for example, this word. Go to bed. Hit the sack. I'm gonna hit the sack. Very happy. Over the moon. He'll be over the moon. Wait a moment. Hold your horses. Hold your horses! I'm coming! The May mga secret's out. idiomatic expression talaga The sa Bible. cat's out of the bag. Oh well, cat's out of the bag. Yan. Sa ano yan sa slang term, di ba? Yan yung mga idioms The expression. secret's out. The cat's out of the bag. Oh well, cat's out of the bag. Okay, sa Tagalog, tingnan natin. Wait lang ha. Ayun. Kasi minsan, pag may mabasa tayo, Uban. yan yung mga idiomatic expression sa Bible. Mapaglubid ng buhangin, sinungaling. Magsunog ng Ano kilay, ibig sabihin? putot balat, payat na payat. Putas ang bulsa, walang pera. May sinabi sa buhay, Ano ibig sabihin? mayaman or mapera. Yan. Isang kahit, isang tuka. Mahirap. Bukang bibig. Laging nababanggit. Pusong mamon. Mabait. Pusong bato. Ano ibig sabihin? Matigas ang puso. Matigas. Tigas. Lumaki ang ulo. Yumabang. Magdimdim ng asin. Magtipid. Maghirap. Hawak sa lieg. Sunod-sunuran. Ilista sa tubig. Kalimutan. Last. Suntok sa buwan. Mahirap abutin. Matalim ang
Yan na lang muna. Okay, balik tayo dito. Okay, balik tayo dito. Kasi, lalo na sa verse na ito, patungkol sa binanggit dito sa Revelation 12 verse 9, sabi dyan, and the great dragon was cast out the old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was, anong term na ginamit? He was cast out or kicked out? Cast out is different from kick out. And cast out meaning he is now out of place. Na-OP siya. Na-out of place siya. Na-cast out siya. But he is not kicked out, mga kapatid. Iba yun. He was cast out into the earth and his angels were cast out with him. Alam niyo mga kapatid, sino talaga yung kapag na-OP ka na sa isang lugar, ano gagawin mo? Kusa ka nga. Ha? Kusa ka talaga alis. Na palagi na lang niya na-experience, ang gusto niyang mangyari, naninira siya palagi, pero yung mga anghel palagi na lang nagpupuri sa Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid, sa Jude 1:6, and the angels which kept not their first state. Sino yan? Si Satan, si Gabriel. But left their own habitation. Sino palang umalis doon sa langit? Sila mismo. Yung mga kasama ni Hindi pala sila pinaalis ng Panginoon, pero sila pala yung umalis. Sila pala yung kusa na umalis, mga Ganon din kapatid. ang tao. But left their own habitation. Kasi akala ko, pinaalis sila ng Panginoon, hinulog dito sa lupa, tapos ganito. Dati ganon din ang... Actually, may deeper pa na pag-aaral dito, mga kapatid. Now, he was not kicked out, but he was cast out. And who left there? The angels left their own habitation, mga kapatid. Sila pala yung umalis doon sa langit. Hindi pala sila pinaalis ng Panginoon. Hindi kaya ang presensya sa langit. Alam nyo anong sabi dito? Permissive will when Satan left. Bakit pinintulutan ng Panginoon si Satan? Bakit? Kasi sa langit, Walang force. nakita ng Panginoon na impyerno na para kang Satanas. Nakita ng Panginoon, kawawa na talaga ito si Satan dito. Napakakawawa, mga kapatid. Minsan nga, dumadalaw sa amin yung mama ko at papa doon sa bundok. Alam niyo mga kapatid, ako na lang yung aawa talaga sa kanila. Talagang hindi sila panasanay ba? Pero ang papa ko, sanay na siya. Pero sa pagkain ba, lalo na 1 week, even yung kapatid ko, ikaw na lang yung maawa ba? Kasi even yung kapatid ko talagang kaya niyang hindi kumain, basta hindi lang siya makakatikim ng gulay. Oh, ganyan kasi kami before. Tapos ikaw na lang yung magsasabi ba, dahil naawa ka na, dahil napakatamlay na niya sa bundok. Ano, gusto mo na umuwi? Ano ba? Masaya ka pa ba dito o ano? So ito yung nangyari kang Satan, mga kapatid. Dahil nakikita na ng Panginoon, hindi na talaga tumasay si Satan dito. The sinner could not be happy in God's presence. He would shrink from the companionship of holy beings. Could he be permitted to enter heaven? And I tell you the truth, even now, God wants us to be there. All of us. But question, are we be happy when we are there now? Tarot ngayon na. Sa country living pa nga yun. Ha? Masaya nga ba talaga tayo kung pupunta tayo ngayon doon? Ha? Paano kaya mga kapatid kapag makikita natin yung pinakakalaban natin? Huwag anin. Ha? Huwag tayong maging... Baka masaya lang tayo ngayon kasi magkaibigan tayo lahat dito. Pero kapag pupunta tayo doon sa langit tapos makikita natin yung mga kanya-kanya nating naging kalaban, maging masaya kaya tayo? Masaya pa rin. Masaya pa rin kasi hindi ko na siya papansinin doon. Ha? Masaya pa rin ako doon kapag hindi kami magkikita. Kasi ang hindi nababaguhin ang ugali natin sa langit. Oh. Dito na mismo. Kasi pagdating ng Panginoon, ang babaguhin lang niya yung immortal body natin. No? Yung karakter Hindi na niya babaguhin yung karakter natin. Kasi ngayon na yung reformation sa ating karakter. Hindi doon. So ibig sabihin, we must now experience according to the word that love your enemy. Bless them that curse you. Kasi kung hindi natin yan ma-experience Love ngayon, others. mga kapatid, Love others. I tell you the truth, even heaven will be hell to us. Yung highlight ng 10 utos eh. Tingnan natin, no? And love others.
Kahit ipaintulot pa ng Panginoon, tara, akyat na kayo dito. It would have no joy for Him. Hindi pa rin ako maging masaya doon. The spirit of unselfish love that reigns there. Every heart responding to the heart of infinite love. Lahat ng nandun talagang, nagbigay talaga sila ng pagpupuri sa pag-ibig, kadakilaan, kabutihan talaga ng Panginoon. Tapos ikaw, ang nasanayan mo dito, don't you know, love yourself. Ang nasanayan mo dito, ano yung mga kanta na yun? Ha? I tell you the truth. Your ways. Kung love na kanta ng mundo nito na the greatest is the ano yung the greatest love of all? It is the great love of all. Love yourself. Self-centered. Kapag hindi tayo nasanay kantahin yung love divine, at yan yung gusto natin kantahin, the greatest love of all is self. Love yourself. I tell you the truth, talagang palaging kinakanta doon, love divine. Ha? Ang palaging kinakanta doon, power in the blood, hindi power of Jervin. No? Would touch no answering chord in his soul. His thoughts, his interests, his motives would be alien to those that actuate the sinless dwellers there. He would be a discordant note in the melody of heaven. Ikaw lang pala yung magiging, anong Tagalog ng pangit, yung magiging ano ba? Sintonado. Ayan. Ikaw lang yung magiging sintonado dun. No? Kaya nga, dito natin makikita mga kapatid, even 144,000 ay talagang napakaganda ng mga boses nila. Bakit? Bakit naging maganda yung, alam niyo, one time nag-edit ako, napakaganda ng mga boses ng 144,000. Alam niyo bakit mga kapatid? Kasi nasanay sila umawit palagi. Even in trials. Nasanay sila doon sa Disarm Ages. Maganda yan basahin. Talagang every trials. Kaya nga sabi sa Adventist Home, singing is the best weapon of every temptation. Umaawit lang sila palagi. Kaya talagang napanugumpayan ng mga 144,000. Bakit? They always sing mga kapatid, even during sa mga trials sa kanilang buhay. Heaven would be a torture to him, a place of torture. Mga kapatid, kahit sabihin pa natin, alam niyo mga kapatid, may nakaano kami, yung pinsan ko nakapunta doon sa amin sa bundok, napakatahimik. Alam niyo nung sabi niya, dahil nasanay siya sa ingay, ang ingay naman dito. Kahit sobrang tahimik, pero sa kanya maingay, kuya. Nabibingi. Nabibingi na pala sa sobrang katahimik ba? Kahit sa sobra pang peaceful ng lugar, kapag hindi ka talaga nasanay, I tell you the truth, talagang yan yung pinakamaingay na lugar para sa iyo. Nabibingi. Ha? Habang tumatagal na umay na. Habang tumatagal na uumay na, mga kapatid. No? Heaven would be a torture to us. He would long to be hidden from Him who is its light and the center of its joys. Itago niyo na lang ako dyan. Kahit hindi na lang ako mapakita, pero talagang hindi talaga matatago eh. It is no arbitrary decree on the part of God that excludes the wicked from heaven. Ibig sabihin mga kapatid, oy, ikaw, Brother Rodney, hindi ka mabuting tao, hindi ka dito pwede. Ikaw, Brother Jervin, ito yung ginawa mo, may isang kang kasalanan hindi na-confess. Hindi mga kapatid, hindi ganyan yung dapat ang pag-isip natin sa Panginoon. There is no arbitrary decree in the part of God that excludes the heaven from heaven, that excludes the wicked from heaven. Hindi tayo papaalis ng Panginoon, kundi tayo na talaga yung aalis doon. Tayo na talaga. Because of guilt. Because nasarapan talaga tayo sa kasalanan. Oh. No? Dahil hindi talaga natin of course, God always forgives. In Psalms 119, in Psalms 118, in Psalms 117, that the mercy of God endureth forever. Walang katapusan. Ang forgiveness ng Panginoon, walang katapusan. But ang problem is hindi ka nag-confess. Ang problem, hindi ka humingi ng tawad. Ang nangyayari ngayon sa iyo, talagang kahit nandun ka sa langit, pero napipil mo pa rin impyerno dun sa langit. So, anong gagawin mo ngayon? Dahil impyerno pa rin sa iyo, anong gagawin? Later, tingnan natin yung mga quotations. They are shut out by their own unfitness for their companionship. Alis na lang ako dito. Hindi ko talaga feel talaga dito.
The glory of God would be to them a consuming fire. Talagang parang sinusunog sila ngayon. Wala pang impyerno dito sa langit, pero parang sinusunog na sila. Ano na lang yung gagawin nila? Gusto nilang mangyari? They would welcome destruction. Akin na lang yung impyerno na yan. Akin na lang yung, Akin na lang yung destruction na yan. Gusto ko na lang mas mapunta sa destruction kaysa mapunta ko dito. That they might be hidden from the face of Him who died to redeem them. Talagang hindi nila matiis. Talagang lalamunin sila ng pride ba? Talagang kakainin yung conscience nila. Bakit hindi ko tinanggap yung kapatawaran? Bakit hindi ko tinanggap yung cross? Bakit hindi ko tinanggap yung pag-ibig ng Panginoon sa akin? That's a permissive will when Satan left. Yan yung nangyari kang Satan. Yun yung Hindi na niya talaga matiis dun sa langit. hindi Kaya nila, bubaba na po siya. hindi nila naintindihan. Satan left voluntarily. Siya talaga ang nag-volunteer, mga kapatid. A life of rebellion against God has unfitted them for heaven. Its purity, holiness, and peace would be torture to them. Talagang parang tinutusok sila kahit buhay pa sila. The glory of God would be a consuming fire. Parang nasusunog sila ngayon. They would long to flee from that holy place. They would welcome destruction that they might be hidden from the face of Him who died to redeem them. The destiny of the wicked is fixed by their own choice. Bakit pala ako hindi maliligtas? Hindi pala dahil hindi ako pinabura ng Panginoon. Hindi pala ako maliligtas. Hindi pala ako makakapunta sa langit. It's because of my own choice. Because the destiny now already fixed because of my own choice. From the word own, sarili. Sarili talaga. Yes. Their exclusion, ang kanilang pag-alis sa langit from heaven is voluntary with themselves and just and mercy on the part of God. Question. Kung hindi pinababa ni Satanas, kung hindi niya ipapahintulot yung mga masasama Na bumaba. na ma-destroy, na mamatay. Question. Is it mercy in the part of God? In the part of God, paawain ba siya? Hindi. Maaari, maaari. Kung hindi niya papahintulutin yung wicked pagdating ng panahon na maging ma-destroy sila, na piliin nila yung destruction, piliin nila yung impyerno. Question. Merciful ba yung Panginoon? Hindi. Merciful. Hindi siya merciful. Kung hindi niya ipapahintulutan yung wicked. Ay, oo. Mahuhulog ngayon na siya ay unjust. Mahuhulog ngayon siya ay unmerciful. Bakit? Oo. Bakit mo hindi ako, even yung death, hingiin na natin. Oh. Yung kanina, even ang death is an enemy of God. Si, Death is an enemy of God. Hindi talaga galing sa Panginoon. si Satan yung huli magdi-decide na Ah. kunin mo na yung buhay ko, Panginoon. Diba? Ikaw na pala yung hihingi ng distraction ngayon. Ikaw na pala yung pipili na ma-impyerno na lang ako. No? But kung hindi yan ibibigay ng Panginoon, hindi siya just. Hindi siya merciful kung hindi niya yan ibibigay. And at the same time, He is not a God of Okay. love. He is not a fair God, but He is a God of force. Gusto ko talaga dito ka. In the part of God, He is a forceful God. Hindi na siya a God of freedom. Kasi bakit? Pipilitin ka talaga niya doon hindi mo na gusto. No? Dito masiserve yung justice and mercy niya. That's why, by the next study, yung justice and mercy na, serve talaga yan sa cross, mga kapatid. Ang justice and mercy, hindi talaga yan magkakaiwalay, sabi sa Psalm 77. Hindi talaga yan magkakaiwalay. Just and merciful are in the part of God. At kung hindi ito ipapahintulot ng Panginoon, mga kapatid, na sila ay mapahamak, na sila ay bababa na lang, na sila ay maimpyerno na lang, hindi siya Panginoon na talagang maawain. Bakit? Nagmapakaawa na sila Hindi na namin talaga kaya dito. Alam nyo, ano pa dito, mga kapatid? Sabi dito, punta tayo sa second coming and third coming. Tingnan natin ngayon. Last 10 minutes. Okay. Expressive will ng Panginoon sa second coming. Ano yung expressive will niya, mga kapatid? The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Ano yung perfect will niya sa pagdating niya? I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. I am the good shepherd giveth his life for the sheep. Ito yung perfect will niya. Pero alam niyo anong ginawa ng mga wicked, mga kapatid? Ang pagdating niya, once again, as long as there is God, as long as there is the presence
presence of God, there is always life even though you don't want it. Pagdating ng Panginoon, alam niyo mga kapatid, babangon pala lahat, lalo na ito. Tingnan niyo ha. And the kings of the earth, permissive will. Ano yung mangyayari? Expressive will niya, pagdating niya, life sana yung ibigay niya, pero yung life sa mga wicked ay bibigay niya ay death para sa kanila. Hindi dahil binigyan sila ng death, but ang life ng Panginoon, death para sa kanila. Okay? And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains. Sino yung mga kings of the earth? Yung mga great men. Sino yung mga sinauna? Ha? Alexander. Sila Hitler. Alexander. Dahil yun yung pagkamatay nila, more on war, pagbangon nila, more on war pa rin yung gagawin nila. Kung ano yung iniisip mo pagkamatay mo, pagising mo, yun pa rin yung magiging galit mo. Yan yung magiging experience. Kasi kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo. Ang gagawin nila ngayon, susulong pa rin sila, makikipag-war pa rin sila. Bakit? Yun sila namatay. No? And the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every free man, hid themselves in the dens and the rocks of the mountains, and said unto them, Mountains and rocks fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of God. Dahil, may na lang po yung time. Actually, yung first resurrection, lahat tayo po ay pasado sa first resurrection. Ang naka-danger lang, kasi injustice, kung hindi natin makita yung Panginoon pagbaba niya, ay talagang unfair yun para sa atin. Hindi masiserve, hindi tayo masasatisfy. Bakit tayo? Yun bang pagdating ng Panginoon, wala man lang satisfaction sa iyo, bakit ka na impyerno, bakit ka madi-destroy, mga kapatid. Ang gagawin mo ngayon, dahil hindi mo gusto yung life, ano yung gagawin mo? Bakit nakabangon pa itong mga tao ito? Sino yun? Lahat pala tayo, mga kapatid, as long as there is God, there is life. Lahat pala tayo. Pero anong ginawa ng mga wicked? Oh? Every bondman, yung mga bihag, every free man, hid themselves. Akala ko dito noon, mga kapatid, kaya kinakailangan natin maintindihan yung idiomatic expression. Akala ko dito noon, pagdating ng Panginoon, yung mga righteous lang talaga. Kahit yung mga... Actually, lahat pala makakabangon, even yung mga wicked. Pero ang gagawin, kasi dapat ipakita ng Panginoon sa kanila yung satisfaction. Madja-justify talaga yung ginawa nila, bakit sila ma-imperno, bakit sila ma-destroy. Kasi injustice yun eh. No? Injustice yun na pagdating sa third coming, tapos hindi man lang na-serve sa'yo, bakit ka maano doon, talaga ipapakita sa'yo. And most of all, sabi doon sa Maranatha, ipapakita talaga sa'yo yung sugat. Pakita talaga, ito yung nagawa ko talaga sa'yo. Ha? Lalo na yung paronamic ko, iba din yan. No? Talagang ipapakita sa'yo na you are already forgiven. At the cross, akin ka na. Pero ano gagawin ng mga wicked? Mag-doubt pa rin, hindi pa rin manawa. Tabunan mo na lang kami. Ano mangyari sila? And hide us from the face of him that sitteth on the throne and from the wrath of the Lamb. Kaya babalik sila sa Abo. babalik sila ngayon sa libingan. Bakit? Pupunta na yung mga righteous na tinanggap talaga ang Panginoon sa langit. And wala na yung presence niya, kayo mamamatay sila ulit. Because I am the way, the truth, and the life. As long as nandyan yung presence niya, there is always life. Pero pupunta na sila ulit doon sa langit, lalo na yung mga righteous, kaya yung mga wicked, patay sila ulit. No? Now, ito yung third coming na mangyayari, mga kapatid. Second coming, yan yung permissive will ng Panginoon. At ang perfect will ng second coming, talagang magbibigay siya ng buhay. At dahil hindi nila gusto ng buhay, pinermit niya. Kaya bumalik sila ulit sa libingan, mga kapatid. And the third coming, at the same time, is the same God. Whose God came at the second coming. At the third coming, mga kapatid, ano sabi? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. At the third coming, kung ano yung binigay niya nung second coming na life pa rin yung ibibigay niya sa third coming. Pero anong gagawin? No? Life pa rin. As long as nandyan talaga siya, may life talaga, mga kapatid. As long as nandyan yung law, wala talagang killing. I am come that they might have life, that they might have it more abundantly.
Hindi pa rin siya nagbabago even in the third coming. Pero anong gagawin? Permissive will niya sa third coming, mga kapatid. Could those whose lives have been spent in rebellion against God be suddenly transported to heaven and witness the holy state of perfection that ever exists there? Kahit isasama pa sila ngayon sa third coming, every soul filled with love, every countenance beaming with joy, in rapturing music in melodious strains rising in honor of God and the Lamb, and ceaseless streams of light flowing upon the redeemed from the face of Him who sitteth upon the throne. With those whose hearts are filled with hatred of God, of truth and holiness, mingle with heavenly throne and join their songs of praise. Maghahalo na sila ngayon. Could they be endure the glory of God and of the Lamb? Hindi na, mga kapatid. Hindi talaga magiging masaya. Kaya ang gagawin, mga kapatid, no years probation were granted them, that they might form characters for heaven, but they have never trained the mind to love purity. They have never learned the language of heaven, and now it is too late. A life of rebellion against God has unfitted them for heaven. Ito na lang yung permissive will. Its purity, holiness, and peace would be torture to them, and the glory of God would be a consuming fire. They would long to flee from that holy place. Pagbangon, talagang hindi pa rin sila magiging masaya. They always love war. They always love war. They would welcome destruction. Amin na lang yung destruction. Huwag na lang yung langit. That they might have been hidden on the face of Him who died to redeem them. Their exclusion from heaven is voluntary with themselves and just and merciful with the part of God. God will permit death out of mercy. Wow. Sabi ang freedom ng Panginoon, mga kapatid. Even death is mercy to you. Even death is mercy to me. Not death is what's in my mind na punishment. Even death of the wicked is mercy in the part of God. The history of sin will stand to all, ito na yung pagdating niya, all eternity as a witness that with the existence of God's law is bound up the happiness of all beings He has created. With all the facts of the great controversy in view, the whole universe, both loyal and rebellious, with one accord declare. Ano yung sabihin nila? Just and true are thy ways, thou King of Saints. Serve na yung mercy and justice ng Panginoon. Talagang tunay ka na Diyos. Even yung mga rebellious, sasabihin talaga. Bakit? Nasatisfy na sila. Okay. Ako lang pala talaga ang dahilan. Bakit ako hindi maliligtas? Hindi dahil sa iniisip ko na hindi talaga ako iligtas ng Panginoon. Even yung mga rebellious, sasabihin. Magkaisa pa. Okay, panalo na talaga ang Panginoon. Just and true are thy ways, thou King of Saints. It was so in Cain's and in Noah's days, and in the time of Abraham and Lot. It is in our time. It is in mercy to the universe that God will finally destroy the rejectors of His grace. The reason bakit sila hindi maliligtas, it's not because they are punished by God. It is because of their own choice, and God granted them and showing them mercy. Kaya masama maging makasarili. Kapatid, Pagpili ng sarili. it is in mercy to the universe that God will finally destroy the rejectors of His grace. Tayo lang yung dahilan, mga kapatid. Tayo yung pipili ng kamatayan. Hindi ang Panginoon. Dito natin marireveal yung character ng Panginoon, mga kapatid, sa buong mundo. And universe declares, ang buong sanlibutan, kahit yung mga hindi natin makikita, i-declare talaga nila. Ano yung i-declare nila? The great controversy now ended. Sin and sinners are no more. The entire universe is clean. Talagang satisfy lahat. Even yung mga maliit yung utak, satisfy pa rin. One pulse of harmony and gladness beats through the vast creation from Him who created all. Low life and light and gladness. Wala talagang kadiliman sa Panginoon. Throughout the realms of immutable space, from the minutest atom. Ano yung minutest atom? Pinakamaliit. To the greatest world, all things, animate, ano animate? Buhay and inanimate in their unshadowed beauty and perfect joy, declare
that God is love. And the whole universe now conclude that God is love. That is the greatest manifestation of God to each one of us, righteous or wicked. God is no respecter of person. Wala siyang pinaguran, mga kapatid. Wala tayong mairason na hindi kasi ako naligtas kasi nagkulang ka sa akin, Panginoon . No, mga kapatid. Dito natin makikita, it's all about our choice. Either we wanted to follow God's perfect and expressive will, that He wants only to experience happiness, joy, and life. And death is not came from God. Death is a permissive will of God. Destruction is a permissive will of God. But what God wants us to experience is life, joy, and happiness. May God bless us all. Amen.